Nakita nila ang kanilang ina. Nakaupo, nakatingin sa kanila, ngunit maputla, malamig at hindi na gumagalaw. Mga anak, kumain na ba kayo? May isang ina, siya si Aling Nena. Isang simpleng babae na buong buhay ay inialay sa kanyang tatlong mga anak. Lumaki ang kanyang mga anak sa hirap, pero dahil sa sakripisyo niya, nakapag-aral at nakatapos ang mga ito. Maliliit pa lang ang mga anak niya ay namatay ang kanyang asawa. Kaya't sinolo niyang lahat ang pagpapalaki sa mga anak hanggang sa nakatapos ang mga ito. Noong maliliit pa ang mga anak niya, ay masaya sila. Tulong-tulong silang lahat sa gawain. Maaga pa ay pinagluluto na ni Aling Nena ng pagkain ang mga anak at salo-salo silang kumakain. Pinakapaborito nilang lahat ang sinigang at adobo. Kaya't ito ang laging niluluto ng kanilang ina. Ngunit dumating ang araw na kailangan ng magtrabaho ng mga anak niya. Isa-isa silang nagpapaalam upang magtrabaho sa Manila hanggang sa isang anak na lang ang naiwan. Isang araw ay sabay-sabay nang umalis ang mga anak niya upang pumunta ng Manila at magtrabaho. Kaya't naiwan na lang mag-isa si Aling Nena. Masakit man sa kalooban niya nang magpaalam ang mga ito, ay pilit siyang nagpakatatag at umaasang isang araw ay muli silang magkakasama-sama. Araw-araw ay gumigising pa siya upang magluto ng kanilang paboritong ulam. Madalas ay sinigang ito at minsan ay adobo at mainit na kanin. At 3 plato lagi ang nakahanda sa pagkainan. 3 plato para sa 3 anak na matagal nang hindi umuwi. Tuwing hapon, madalas ay nakaupo siya sa harap ng bintana, nakatanaw sa daan, at umaasang may dadating na anak. Ngunit lagi siyang nabibigo. Minsan may dadaang kapitbahay at tinatanong siya. Aling Rosa, kumain ka na po ba? Ngunit sasagot lang siya na hihintayin ko lang sila. Parating na ang mga iyon. Subalit, araw, linggo, at buwan ang lumipas. Ngunit, ang 3 plato kailanman ay hindi nabawasan. Hanggang isang gabi, tahimik ang kubo. Nakahain pa rin ang pagkain, pero hindi na ito mainit. Si Aling Rosa, nakaupo sa kanyang upuan, nakatingin sa pintuan, ngunit hindi na siya humihinga at wala na itong buhay. Namatay siya habang naghihintay. Ilang araw ang lumipas, ay bumalik ang kanyang mga anak. Dahil kaarawan ng kanilang ina, gusto nilang isurpresa ito. Malayo pa ay napansin nila. Bukas ang pinto, may ilaw sa loob, at sa hapag may 3 plato. Naaamoy na nila ang sinigang at adobo na laging niluluto nito. Nakita nila ang kanilang ina. Nakaupo, nakatingin sa kanila, ngunit maputla, malamig at hindi na gumagalaw. Mga anak, kumain na ba kayo? Mahinang bulong na hindi dapat marinig mula sa isang patay. Sumigaw ang mga anak sa takot, ngunit huli na ang lahat. Dahil ng gabing iyon, ay hindi na sila nakaalis sa kubo. Sabi ng mga taga-baryo, tuwing hapon may nakikita silang ilaw sa kubo ni Aling Nena. At 3 anino na nakaupo sa hapag kasama ang isang ina. Kung ikaw ay may magulang pa, huwag mong hintayin na maging huli ang lahat. Dahil may mga paghihintay na sadyang natatapos. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito,
maaari po bang mag-like, mag-subscribe at mag-comment na rin kayo para sa mas marami pang kwento na hindi makakalimutan. Maraming salamat po.